Cheers! Ano yung ginamit ko? Shit, nalilito na ako. Shucks. Ang hirap magsalita. Ka ba ginawa to? Ayaw mo uminom, di wag kang uminom, te. Hi everyone! Welcome back to my channel. Welcome back to Mug. Diba? Mapipiyok pa. For today's video, alam ko this is like heavily requested dito sa aking challenge to do the one shot, one makeup challenge. Mug! Kung naaalala nyo ako sa Drag Race Philippines Season 1, ako po yung resident manginginom ng Untucked kasi lagi akong safe. But I have changed. Marami na po nagbago sa buhay ko at isa na doon ang habit ko sa pag-inom. But para sa inyo, of course, pagbibigyan ko kayo, mag-inuman tayo. Tignan natin, do I still have it? Mug! For my review today, we're gonna be trying out Izzy Makeup. Our good friends at Izzy Beauty Made Easy ay nagpadala sa atin ng mga products. So we will check it out kung bagay ba siya sa drag makeup. Feeling ko the more na makainom ako, I'll be more brutally honest. I'm really excited. Hindi dahil sa gusto kong mag-inom, no? Pero parang gusto kong ma-check kasi ang dami nilang pinadala. Let me see kung meron bang mga products dito na mapupunta dito sa aking Magic Drag Makeup. Timpla lang ako ng alak and I'll be right back. Mami, gusto mo bang manalo ng mga makeup kits from MAC Cosmetics, BYS, Colorette, Absidy, and Lucky Beauty? Tapusin mo lang tong episode na to at mag-comment ka sa baba ng Eva Queen Masikip. Again, inuulit ko, mag-comment ka lang ng Eva Queen Masikip at ang mananalo, i-message namin. Okay? So, ayun, habang nagtitimpla ako, nag-block na rin ako ng kilay. Gusto ko makatipid-tipid naman ng steps. So, pinanood ko paano yung one shot, one makeup. So, bawat isang step pala, isang shot. Akala ko dati, isang body part, isang shot. Yung kilay kasi, mahirap nang mag-block ng kilay at magpantay ng kilay mamaya. Actually, hindi ko naman tinapos yung kilay ko. Nilagyan ko lang ng marker para alam ko mamaya. So, nag-color correct na rin ako at nag-skincare na ako. Counted na yun as first shot. Ang ano natin, dahil hindi naman siya sponsored, hindi mo natin ilabas yung label. I'm a whiskey girl, or usually gin. Hindi ako pala beer. Tequila, hindi masyado. What I did is that I put it here. Masarap uminom kapag nasa insulated, ano siya, tapos punong-puno ng yelo. And ang gagamitin nating shot glass is this. Grabe! Meron pa ba kayo nito? Ito yung isa sa mga pinakaunang merch na nilabas ko. Shot na. Tatlo to eh. Patingin nga ng iba. Tatlo siya. Meron yung trash. You will never trust me. Shot na at meron yung gago. So, syempre dun tayo sa shot na. Ayan. Cheers! So, yung shot hanggang dun sa mata ko. Yun na yung shot nung skincare. O, sige, shot pa tayo para sa next step. Labo kita! Sumobra ka, loka. Ang aga-aga, Diyos ko. Alas 4 pa lang ng hapon. Maglalasing tayo dito. Game. Masarap! The very fresh. Ang sarap ng malamig. Ang mga tips natin kung gusto nyo mag-inom. As you guys may know, dati ako nagtatrabaho sa bar. Dati rin akong door diva. Nag-iisang guest relations officer na Nectar. So, ang mga secret ko sa pag-iinom, Berocca. Kung ayaw nyo mahagard the next day or meron kayong work the next day, ang secret talaga dyan is Berocca para wala kayong hangover. So, let's start now with the foundation. Izzy sent us their active foundation. Oil-free foundation with hyaluronic acid. So, meron silang tatlong shades na pinadala sa akin. Because the last time I was at their booth during the Allure launch, nag-check kami kung anong skin tone ko doon sa kanilang palette. So, ang binigay nila sa akin ay YT4, YM 3.5, YM. Kung ano-ano man yung mga yun, hindi ko rin alam. Ultra hydrating, oil-free foundation. Emphasizing in fine lines, clogging pores, designed to help resist sweat. Self-setting formula comes in an expansive range of shades. With a dewy finish, medium buildable coverage, and all-day wear. Sa medium coverage din siya. Oy, ang ganda ng bote. Parang ano siya? Punggok. Oops. Shade ko ba siya? Ay, mabango. Tsaka sa mga mag-iinom, huwag kayo mag-iinom ng ano, nang walang laman ng sikmura. Maglaman kayo ng sikmura para nasusuka kayo, may isusuka kayo, diba? So, dati, ako yung door diva ng Nectar. Ako kasi, di ba yung drag ko, parang ayoko nang nag-uulit ng mga pyesa. Tapos, gusto ko yung bawat labas ko pinag-iisipan ko. Very quote-and-quote conceptual queen. Sabi ko sa owners ng Nectar, nagkakaroon po ako ng creative burnout. Parang once a week ko lang po kayong mag-perform. So, ginawa nila, kapag Saturdays, kasi prime time yun Saturdays, diba? So, Saturdays nila ako hinahayaang mag-perform. Tapos, pag Friday, bantay ako dun sa pintuan. So, kilala ko yung mga VIPs ng Nectar. Kahatid ko sila sa table reservation nila, ganyan. Yung parang feeling talaga nila, VIP sila dun eh. Tapos, tanong ko sila, the usual. So, kabisado ko, ultimong yung alak ng mga VIP. Tapos, pag tinatanong nila, what do you do here?
eh. Parang ang lagi ko sinasabi, I'm the Kim Kardashian of this place. Nakakapilingera ko talaga dati. Tapos yun lang yung gagawin ko buong gabi. Tapos magbebenta ako ng mga bote, ganyan. Halimbawa, meron kaming bagong bote na i-introduce sa menu namin. Tapos may quota ako na, iba, kailangan sa gabing to, makabenta ka ng 12 tequila na ganito, ganyan. Sa lahat ng drag queen, ako lang yung may ganong klaseng problema. Kasi lahat sila magpa-perform lang eh. Ako, magbebenta, ganyan. So talagang salang-sala talaga ako sa sales. Na-test talaga siya sa Nectar. And that's my favorite gig. Honestly, may mga days na mas gusto ko pa yung ginagawa ko. GRO ako in drag. I just spent the entire night talking, socializing. Di nyo alam yan, no? Actually, ang ganda niya. Pero meron akong pimple mark dito. So medyo nakikita pa siya. Pero okay naman siya. Tingnan nga natin, ano bang difference nitong ibang kulay? So medium coverage siya, no? Mga anak, mga kapatid. Ganyan lang siya. In fairness, kuha niya yung skin tone ko. Hindi pa ako tapos. Nag-uutal-utal na yung iba. Hindi na kasi ako nag-iinom masyado talaga. Ano to? Mas maputi ba tong YM3? Mas maputi nga. Try nga natin to. Oo nga. Mas maputi nga ito. So, ito na yung gamitin nating highlight. In fairness, bumibuild siya. Tsaka, in fairness, kahit na hydrating siya, medyo mas madali siyang matuyo. Minsan kasi ayoko sa foundation yung ang tagal niyang basa sa mukha ko. Kaya rin naman siya. Coverage, sucks lang. Nakikita ko pa yung skin ko eh. Sanay kasi ako sa pag-drag makeup. Cover lahat. Hindi mo na makikita yung pores mo sa ilalim. Ito medyo nasa side ko pa siya. Pero hindi naman siya nagpapanggap na full coverage. Sinabi naman niya na medium with buildable coverage. Blend natin ang ating sponge. Diba? Does it deliver what it said? Yes. Hindi naman siya nagpanggap na anything. Unlike some people I know. Nakakadalawang shot pa lang ako. Okay. Foundation, done. Ganda to. Tabi natin to kasi parang carry siya for boy make. Conceal tayo. Concealer! So refreshing! Okay. Meron pala silang color corrector. Di ko nagamit. Wala na. Nakapag-color correct na. Luminous Complexion Enhancer. Try natin tong illuminator nila, no? Para siyang highlighter. Ay, ang bright. Lagyan natin siya sa highlight points of our face. Parang mas mabilis kung mas malaking powder yan. Diba? Yung nangyari ba? May nagbago ba? Hindi ako sure. Feeling ko ilalagay ko ito sa boy makeup ko. Oil-free concealer with hyaluronic acid. Designed to perform as an under-eye brightener. Eye cream-inspired formulation. Delivers hydration. Nag-request ako sa kanila, sabi ko, kung papadala niyo ako isang bright, isang medium, tsaka isang dark para pang contour. So, 3 kulay siya, no? So, usually ako, I start off with the darker ones. I start my contour. Ay, shit! Dapat sumat. Tama ba itong ginagawa ko? Perform! Cheers! Oh my God, ang itim. Hala ka. Okay. Ang itim, te. Di siya masyado madaling i-blend. Normally, pag nagbablend ako using brushes, ito yung pinakamadali. Careful sa paggamit sa kanya. Parang dapat pagkaganyan, mag-blend mo agad. Grabe yung pagka-dark niya. Pigment is there. Use it nang hindi kayo nakainom. Try naman natin yung light. Parang medyo peachy. Tingnan natin na mag-sponge. Try natin. Nag-conceal naman siya, pero hindi siya exactly brightening, I think. I think this is more of a mismatch ng shade. Formulation-wise, parang carry naman ako. Ano lang, hindi pa bright enough for drag, sabihin nila. Iwa, ikaw kaya nag-request niya. Ikaw ang nagbigay niyang kulay na yan eh. Ako ba? Okay, try natin yung isa. Baka mas okay itong isa. Coverage-wise, tignan niyo, natatakpan naman niya yung sumpa ko eh. Ano yung ginamit ko? Shit, nalilito na ako. Oh my gosh. Paano pareho lang? So now, like I always say, ang sukatan ng concealer sa akin sa drag ay kung kaya ba niyang magtakip ng kilay. Tingnan natin. Medyo hindi siya pang ganon. Kulay-wise na nakokorek niya pero hindi niya pa rin matago lahat. Parang dapat unahin ko na yung mata ko. Okay, so parang natakpan naman yan. Nakikita niya naman yan, di ba? Pwede naman. Pero syempre kung mas malinis na kilay ang hanap mo, dapat talaga ang gamit mo is cream. But you know, gotta do what you gotta do, girl. So what do we think about the concealer? Kulang pa siya sa coverage for me. Siguro kung idol makeup to, fashion makeup, or like just a daily wear, it's good. Kasi nga, it's got hyaluronic acid. It's oil-free. Pero pag draga kasi tayo, syempre, priority yung coverage eh. Shout out to Easy Family for sending me all these goodies. Sobrang dami yung pinadala. Nakakaloka kayo. Ay, nag-shot na ba ako? Ba't nagkikilay na ako? Dapat pala sa mata ko. Sige na nga, teka lang. Tuloy na natin yung kilay kasi nga, andito na tayo. Okay, shot for the kilay. Hanggang dun lang sa mata. There. Gamitin natin yung pangkilay itong dark nila na ano. Ay, parang laban.
Ay, shit. Perfect siya for kilay. Ang daling gamitin, ang daling magkilay. Perfect. So, tapos na tayo magkilay. Tama. Start tayo ng powders. Okay, isang shot. Cheers! So, they sent me 3 different kinds of powders. First, ay itong kanilang weightless, loose, talc-free powder. Ito na yung unahin natin kasi usually loose powder naman talaga ang ginagamit. Ang shucks. Ang hirap magsalita. So, ganyan. Parang dapat fluffier brush pa. So, itong kanilang powder, kulay puti. Ang ganda kasi meron yung parang net sa loob. Parang may mesh sa loob. Medyo maputi lang. I don't know kung isang color lang siya. Tapos meron pa silang mga ibang powders na pinadala sa akin. Meron silang True Flex Perfecting Powder at True Flex Gel Powder. Interesting tong gel powder. Talagang nilalagay ko sa box eh. Paano ipapamigay ko pa ito mamaya? Cutting Edge Formula Blur Pores. Ah, yung pampatanggal ng oil. Yung pampamatify. So, hindi ko siya need, pero itatabi ko siya. Itong isa naman ay True Flex Perfecting Powder. Ah! Tignan nyo. Ah! Muntik pa. Dalawa siya. Merong light sa gitna. Merong parang mas dark. So, tignan natin. Apply natin siya. So, this one has more color. Hindi ko alam kung nakainom ko. Ini-eme lang ako ng mata ko. Pero parang kuminis naman yung mas gumanda yung lapat ng makeup. Ang nipis lang niya. So, this is the shade light medium. Kung medyo nahihilo na ako ng konti. The thing about Essie that I like is that they come up with these magnetic palettes. And then, sa loob ng isang palette, you can like put in 1, 2, 3, 12 pans of different colors. You have all the creative freedom para i-mix and match yung iyong sariling palette. Ngayon, nakakaloka kasi ilan yung pinadala nilang pans sa akin. Siguro mga nasa 30 na iba't ibang kulay. Let's try to create an eye look. Ano yun? Bawat step sa eyes, isang shot din. Magsha-shot na lang ako if I feel na dapat mag-shot ako. So, let's shot for the eyes. Kapag ginawa ito, alam mo yung problema kasi sa akin, pag nakainom ako, sumusungit ako eh. Feeling ko, sa mga taong nakakilala sa akin, circa 2012, 14, 13, meron akong friend, ang tawag niya sa akin pag nakainom ako, Jablita. Jablita, like Jablo. Wala naman akong temper issues as a person. Wala naman ako masyadong mabigat na pinagdadaanan sa buhay. Pero parang feeling ko lang, ang sungit ko, ang dali kong mainis kapag nakainom. So, hindi ako fun kainuman. Contrary to what you guys may think, na parang, ay, ang sarap kainuman ni Eva. No. O, tulad ngayon, edi ang sakit ng ulo ko kasi ang dami kong kulay na pagpipilian. Gagawin ko sa lahat ng to. Mag-try tayo ng mga green and peach. Napapagod na ako. Di pa ako nagsisimula, napapagod na. Isiin ko, medyo magastos tayo sa ano. Imagine, ang isang maliit na pan ng isang ganito. Tapos isang ganyan, meron pa siyang sleeve. Tapos sa loob ng box, meron pa siyang plastic. If anything, siguro we can find more sustainable ways to package our products. Kung nandito si Maring Greta, tayo ma-award tayo pare-pareho. It's this pan in a shade ochre. Rosette pala. Kaliit-liit niya. Ang laki ng plastic. Para siyang SIM card. Nagiging natin siya sa ating magnetic palette. Mag-ano lang tayo. Smoky kineso lang tayo. Ay, it's too brown. Grabe yung pigment to. Kapit na kapit. Ay, hindi pala ako nag-primer ng eyes. Kaya pala parang medyo hirap ako i-blend siya. So, pro trip. Pro trip! Pro tip, naglagay kayo ng primer sa eyes para mas madaling i-blend. Gagi, sakit na ng ulo ko. Parang alaksa na yung gusto ko, hindi na shot. So, may depth na tayo, no? Dagdag tayo ng konting pink. May white ba sila? Ayan, may white naman pala siya. Parang kulang ko sa orange. Hanapin natin dito sa napakaraming mga kulay. Kasi kaka. And then, intensify natin siya dito sa may eyes. Meron silang gantong color, oh. Parang balat ng ahas na green. Galawang influencer tayo, igaganon natin siya sa mata. Artihan niyo yan. Oh, ganda. Dali-dali. School of Makeup tayo. Kaso ang gastos niya. Ang gastos gumamit ng daliri. Tignan mo halos parang nangalahati yung buong pan. Ganyang color. Fuck. Hino ka dyan. Nagdudugyatan ako, so ayusin ko. Okay, blend it, blend it. Ganda naman. Ganda naman, parang napilitan yun. Yan. Ganyan lang. Pretty lang. Mag-eyeliner tayo. Wala silang pinada ng eyeliner, so I'm gonna use my usual eyeliner. Oh, shot tayo before ako mag-eyeliner. Sarap! Yung iba kasi napanood ko ng mga nag-one-shot, one kineme. Parang, oh my God. Arte. Ang aarte. Oh my God. Te, amats mo. Kung ayaw mo uminom, di wag kang uminom, te. Oh my God. Eme. Kalok. Yung iinom, hindi nyo kaya. Ang maoy. Nakapagtungkil ng eyeliner kahit nakainom. Di ba? Naalala nyo, napapakinggan niyo ba yung pinapanood ko kanina? Naalala nyo, napapakinggan niyo ba yung pinapanood? Napapakinggan niyo ba yung pinapanood? Nakapuro kasi
Maniwala akong puro yung shot nun. Kahit puro yung shot, oh, ba't mo tinanggap? Tapos mag-iinarte ka. Arte. Arte kasi. Ang arte kasi. Diba? Ang arte. Nag-gets niya ba? Ang arte niya. Arte. Ang gaaway ka ng ibang YouTube channel eh. No? Bakit? Ay, ang ganda naman tong color na to. Bakit? Ay, dagdag ko nga to. Ganda to. Ganda siya oh. Kulay green. Bakit? In fairness naman dito sa Essie, parang kaya mong bumuo ng makeup kit na siya lang yung dala. Bakit? Pati yung pants ng mga bronzers, ng blush, ano siya, magnetic. Candies. Asan yung kulay black? Phantom. Ayun lang. Nakakapagod lang easy. Easy nakakapagod kasi magbukas-bukas ng ano eh. Pants. Uy, yung intense. Ganda ng pigments. Love it. Dati, nung nagiinom pa ako, meron akong prinsipyo na kahit anong mangyari, hindi ako susuka. Bakit? Kasi mahal ang alak. Alam niyo dati kasi, nung nagsimula ako naging mahilig sa pag-inom-inom ng mga hard drinks. Sa Singapore kasi ako nagtatrabaho no. So sa Singapore, ang isang baso, kung $100 $. Mga panahon na yung mga 4,000, 3,500, ganyan. Para sa isang baso ng cocktail. Magkano lang naman yung sahod ko yun. Kaya parang pag nakakainom ako, ay, magkaanuhan at ano, hindi ko talaga iluluwa to kasi nga ang mahal nito. Tapos sa mga Pilipino sa Singapore dati, pag umuwi kami sa Pilipinas, pagbalik namin, dadaan kami ng duty free. Tapos sa duty free kasi meron kang allowance na parang 1 liter of liquor ata na pwede mong dalhin papasok ng Singapore. So talagang nagsastock kami ng mga alak namin kasi inumin lang namin sa mga bahay-bahay or minsan sa bridge ng Clark Quay noong pwede pa. Kaya sabi ko, kung ako magiging manginginom ako, hindi ako susuka. Kasi kung isusuka ko lang yan, hindi ko na lang iinumin, sana i-cash ko na lang. Parang ganun yung mentality ko nung bata ako. Mahal ang alak. Ay, hindi ako nag-shot para sa eyeliner. O, shot ako. Wala silang eyeliner na naibigay, eh. Meron silang Gel Pencil Extreme Eye Pencil, Brow Pencil, Brow Detailing Pen. Ayan, ito. Try natin tong pencil na. Sorry, di ko nakita agad. Ganda naman ito. Kulay puti. So, lagyan natin siya dito. Meron siyang brush na kasama, oh. Perfect. Oh. Brow Detailing Pen. Kaso, hindi ako nagaganto sa kilay. Pag. Brow Pencil Trio. Hindi ako nagba-brow pencil, eh. Gel Pencil Extreme. Ayoko kasi ay, ang ganda. Ay, oh my God. OA naman sa pigment. Uy, blend natin gamit yung brush. Bongga. This gel pencil will go straight to my drag stuff. Parang ang sakit ng ulo ko. Siguro masikip tong headband. Okay, so tignan natin. Okay. Okay naman siya. Medyo makapal pa rin siya. Kasi there are others in the market that are finer than this. Yung brush niya, fine siya, pero hindi pa siya super fine. Hala, medyo kumalas na yung under eye. Okay, tapos na ako sa eyes. This is for the finishing highlight contour powder. But I'm just gonna skip that one. Pero magsha-shot ako para sa inyo and then I'm gonna do that face. Okay, we'll be right back. Alright. Actually, wala naman ako masyadong ginawa. Iba muna ang product yung ginamit ko. We're gonna do our contours. Shot tayo for contour. In fairness, hindi pa ako masyado lasing, mainit lang ulo ko. One of the things that I like most about Essie is when they gave me this magnetic palette. They gave me another one. I already have these for the eyeshadow palette. This time, we're gonna assemble this for the face. Nagpadala sila sa akin ng maraming choices ng bronzers at blushers. Kilikili. Oh, meron pa palang ganito. Cream. Kilikili. Kaso powders na ako. Wala na yan. Gagi, ang daming pagpipilian. Ano bang kulay nito? Yung mga matatanda. So, merong dark. Tapos ito parang medyo reddish. At isang super dark. Ay, ang haba. Lagay natin siya sa palette. So sa isang ganito, 3 lang ang kasya. So usually, pag nagba-bronzer ako, ganyan, no? Isang dark, isang light. Tapos, pinagmi-mix-mix mo sila. Saka natin sila ilalagay. Pero naman sila, pigmented naman. So if you've been following my channel or you've watched some of my mug videos, you know that I always use a layer of orange to bring back the colors, build a gradient. So dito sa kanilang powder blush set, hanap tayo ng medyo mas orangey. Oh, may dalawa. Grabe, nakakalula, gagi, ang daming choice. Swerte nung makakakuha nung aking giveaway. So again, kung nanonood pa rin kayo at this point, huwag niyong kalimutan to join our giveaway. Hindi ko naman magagamit lahat ng to eh. So meron 3 orangey. So let's use a fluffy brush. Orangey naman siya. Alam ko na. Yung base ko kasi medyo manipis. Sabi ko, parang may kulang. Wait, nag-shot na ba ako para sa blush? Hindi pa, ate! Sorry. For the blush. Nakakaloka din naman yung mga blusher nila.
siya, no? Ang dami ring kulay. Hala, may highlighter pa, alaka. Usually, for blushes ni Eva likes yung mga ganitong color. Yung mga talagang, virginal pink. Pag nakita mo siya, parang, virgin. Parang virginal pink naman siya. Kitsch. Lagay natin tong isang salmony pink. Ay, ang ganda ng combination. Perfect. Ay, parang ang pink masyado nung isa. Let's use a bigger, fluffier brush. Parang mas intense nung tong side na to. Parang hindi na pantay yung vision ko. Parang okay na ako here. Meron pa silang mga highlighters na binigay. Okay? O, shot tayo for the highlighters. Woo! Ito, meron silang parang pink na highlighter. Oh. Yung shade niya, ang pangalan, Starlet. Ay, grabe, uy. Sobra. Grabe. Sobrang pigment naman itong, highlighter na ito. Ay, kintab naman. Love it. Itong highlighter na to, diretso to sa akin. Drag kit. Ito. Ano to? Mga lipstick. Jelly lip tint, mousse lip tint, at mga lip bullet. At merong Hydra Gloss. Meron ba silang lip pencil na binigay? Magli-lip pencil na lang tayo sa iba. Actually, pwede naman na hindi mag-lip pencil. Ano nga bang difference ng lip pencil sa hindi nagli-lip pencil? Magli-lip pencil ka para hindi mag-bleed yung lipstick. Yung lipstick, hindi siya lumalampas sa kung saan yung nakadrawing yung lip mo. Or pwedeng guide din siya para alam mo yung shape ng lips mo. I'm not sure ha, pero harang siguro you can skip the lip pencil kung liquid naman yung gamit mo. Pero dahil bullet ang gagamitin natin ngayon, lip pencil tayo. Merong matte, merong velvet, at merong satin shades. Hindi pa ako nagsashot para sa lips. Okay. Ang bongga naman ng easy. Depende sa finish ng lipstick, iba-iba din yung kulay ng bullet. Ay, ang ganda. Opus ang shade. This one is in shade Pose in Velvet. Woo, girl! Parang brown. Parang ayoko niyan. True Satin. Oh, parang brown din siya. I think I'm gonna go for the matte kasi meron pa silang isang product na Hydra Gloss na gusto kong itry. So, since hindi ko gagamitin, pupunta siya dun sa ating giveaway. O, nagko-comment pa ba kayo na ang ganda mo, Eva? Dapat lang. Ay, babae. Candy siya. Medyo na-shock lang ako sa color because I don't wear this color. Yeah, it just looks a little romantic. Parang bago lang siya sa paningin ko. Hindi natin ipamigay ito. Pumunta na ito sa bibig ko, tapos papamigay ko. Lagyan natin siya sa aking drag kit. They have this Hydra Gloss. Ooh. It feels so nice. And it smells so good. Shot ako one last time for all the steps. Maglalashes lang ako at contact lens and then I'll put on my wig. One last shot. Last shot! I'll be back for the final look. Yes, and this is the final look. Actually, nilagay ko to kanina, yung Essie True Flex by Face Setting Mist. Gamitin din natin sa ulit. Bongga siya. Dalawa siya. Merong hydrating tsaka merong mattifying. Sabog yung Essie. Talagang hanggang dulo. Pinadalan din nila ako ng kanilang perfume set. Apparently, Essie also has a perfume. When they asked me what scent I want, sabi ko gusto ko sana isang amoy panlalaki tsaka isang amoy pambabae. For the boy one, they sent me this one. Scent of Intensity 030. Ay, amoy lalaki. Gagi, ang pogi. Ang pogi nung amoy. I love it. Kasi ako mahilig ako sa mga woody scents. Amoy ng leather, sage, ganyan. Yan ang mga amats ko when I am out of drag. Scent of Possibility. Ito. More babae, more distinct. What do we think? So, yun naman siya. Ang hirap mag-review pag nakainom na. Anong sasabihin ko? What are the things that I love about Essie products? I love the selection of pigments. When they said pigments, it's really pigments. The colors, the eyes, yung blush, talagang pasabog yung pigments nila. The foundation lang, I don't think the foundation has enough coverage for a drag makeup. The concealer then, hindi siya pang drag. Pero maganda siya. It's hydrating, it has hyaluronic acid, it's oil-free. In fairness, hindi oily yung face ko. Medyo hindi lang na-cover yung mga sumpa natin. Pero pag maganda rin talaga yung mukha mo, kahit anong ilagay mo dyan, gaganda kayo. So what do you guys think? Kala nyo malalasing nyo ako, no? Aba, ibal ako na to. Hindi ako basta-basta nalalasing, te. Again, we will just be announcing the winner of our giveaway on my Instagram page. So thank you so much, Essie, for sending your beautiful, amazing products. These are proudly Filipino, so we are very happy to have them on my channel. So if you also want brands, makeups, anything related to makeup, if you want me to review it, mag-inuman tayo ulit, tignan natin. Siguro sa susunod, mas matapang. Kaya siguro hindi ako tinamaan kasi may chaser. Siguro dapat next video ko mas puro. If you like this episode, please don't forget to like, share, and subscribe. Please comment down below if you have anything to say to me, anything that you want to see in this channel. Please just let me know in the comment section. But until then, we'll see you at the next video. Bye! Mwah!